Tutor muna tayo ni Nap sa bahay nila. Naku, napakaganda mga kamamaw. Lahat kayo mangangarap. Pag nakita niyo yung bahay na to, magsisikap talaga kayo. And good morning mga kamamaw. Nandito tayo ngayon. Pamasyal ako sa isa sa pinaka masasabi nating successful para sa akin when it comes sa pagsisikap, sa pagtsatsaga at saka sa hard work talaga mga kamamaw. Ito yung number one na iniidolo natin. At the same time, si Nap, sila pang interview natin. Actually kasi si Nap is kapatid ni Norly na asawa ni Kai Galiliman. Sino ba yung dalawang mag-asawang binanggit ko ngayon? Yun kasi mga kamamaw, yung mga tumulong sa atin nung dumating tayo dito sa Canada, yung talagang naandyan sila. Sila yung kumbaga masabi natin isa sa mga hero naming magkakabatch na dumating kami dito sa Canada. Sila yung tumulong sa amin palagi, nagbigay sa amin talaga ng pagkain mga kamamaw nung time na hirap kaming magkakabatch. So kaya saludo ako dito sa magkapatid na to. Pero syempre dito kay Nap, saludo ako mga kamamaw when it comes sa hard work talaga mga kamamaw. Sobrang sipag, napaka at actually realtor siya, at the same time sa siya sa tag dito health region din siya nagtatrabaho, which is napaka kumbaga mga kamamaw, saludo tayo sa taong to, tsaka marunong makisama talaga mga kamamaw. So kakamustahin natin siya ngayon at kamustahin natin yung buhay Canada niya mga kamamaw. So ayan, buhay Canada tayo ngayon para magpa-inspire ng mga tao, ng mga kababayan natin na huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Magtiyaga lang kayo, magsikap at manalangin sa Panginoon at hindi tayo papabayaan yan. So ay mga kamamaw, magsusugod bahay tayo ngayon. Tara, pasok na tayo. Ang ganda ng bahay nila grabe. Tsaka maganda yung lugar na ito mga kamamaw. Talaga mga yayamanin, mga big time ba. Tara, katok tayo. Good morning! Ayun, si Nap, ang isa sa pinaka-idolo natin dito. Ayun, hindi, ikaw yung lodi ko tara, pasok tayo. Okay naman. Okay naman. Tara, pasok, malamig na. Tutor muna tayo ni Nap sa bahay nila. Naku, napakaganda mga kamamaw. Lahat kayo mangangarap. Pag nakita niyo yung bahay na to, magsisikap talaga kayo. Nakikiupa lang ako sa asawa. Ayun. Ayan, papasya. Pag may dalawa kang babae, ang gulo. Oo, may mga bata kasi mga kamamaw, kaya sabi ko kayo na walang problema doon. Kahit anong linis mo dyan, magulo. Pero ang sabi ko sa'yo mga kamamaw, yung pagkakagawa ng bahay, tingnan mo. Grabe. Dalawang room, isang CR. Ito yung laundry, tapos ito yung master aminog. Oo. Hindi ko in-expect na na. Okay lang. Buti nga napagbigyan tayo mga kamamaw. Gusto ko rin kasi oo. Inspiration kasi mga kamamaw, kasi pag narinig yung story nito mga kamamaw, mangangarap talaga kayo. Dami yung i-share sa inyo. Ito, pakita ko lang din sandali ito na pa. Mga kamamaw, yung feeling ko magugustuhan ni Mrs. Ayan yan ang walk-in pantry. Yeah. Walk-through pantry. Kasi usual, pag dito, garage na to Oo, ganda Pag grocery mo, diba? Yan ang literal na sugod bahay mga kamamaw. Tingnan mo yung niya. Yung ganito yung motor. Ayan kumbaga pagpasok niya diretso agad dito. Diretso na kaagad. So, iwan mo na dyan. Grocery ka. Tapos bibit-bit mo tang malayon. Kaya yun ang nagustuhan niya mga kamamaw. So ayan, simulan na natin ang ating talakayan dito. Sige. Makapagbigay ng inspirasyon tong ating kaibigan. Yan mga kamamaw, nandito tayo ngayon kay Napoleon Ebonite. Nandito tayo sa kanyang mansyon. So ayan mga kamamaw, actually mga kamamaw, si Napoleon is matagal ko nang mini-message. Kasi nga, gustong-gusto talaga ni Kamamaw na ilagay si Nap dito sa vlog natin para ma-inspired naman yung mga tao dyan, lalo yung mga kababayan natin Pilipino. Kasi actually ito yung isa sa para sa akin napakasipag, talagang sobrang madiscarding tao. Ay isa sa pinaka iniidolo natin yan dito sa Saskatoon, Canada. So may mga tanong tayo, usually syempre buhay Canada tayo ngayon, di ba? So may mga tanong tayo. Unang tanong ko sa'yo, paano ka napunta sa Canada? First of all, thank you Jerwin Kamamaw, and sa lahat ng Kamamaw. Thank you so much sa opportunity binigay mo sa akin na makapag-share sa mga kababayan natin. And nag-umpisa ako nung
na kinuha ko ng kuya ko. I think na ka-work mo yung kuya ko, di ba? Actually, sinabi ko sa intro, singit ka lang ulit, sinabi ko sa intro, nagpapasalamat ako dun sa mag-asawa ngayon kay Norly tsaka kay Kai na sila yung tumulong sa amin, hindi lang sa akin. Actually, malaking utang na loob namin dun sa kapatid mo dahil nung time na nagsisimula kami, talagang walang-wala kami. Naandyan yung kapatid mo, talagang binigyan kami, hindi naman sa pag-ano. Tinulungan kami, binigyan kami pagkain, honestly. Yun yung talagang nag-survive kami ng isang buwan. Kaya malaking pasasalamat ko sa magkabay. So yun, same ano din, yung kuya ko yung tumulong sa akin. So way back 2012, nag-start yung application ko dito. Pero nung na-PR na siya ng Subway, ang sabi niya sa akin is kukunin niya daw ako. Siya actually yung nagsakripisyo sa akin kung bakit nandito ako. So, kung hindi dahil sa kuya ko, wala ako dito. So, kasi ang ginawa niya, kinausap niya yung store manager ng Subway or store owner and sinabi niya na mag-extend ako sa'yo dito ng another 2 years kung papayag yung Subway na kunin ako. So, kaya yun, to make the long story short, nakuha ko ng kuya ko dito. Nagland ako noong 2015, February. So, winter siya, sobrang lamig, and landed PR ako. Kaya dahil landed PR ako, hindi na ako nag-work sa Subway. May option na ako mag-work sa ibang kasi naka-open gani, open yung ano. Hindi, PR na talaga. Ibig sabihin nga, kumbaga open malaya na ako. May freedom na ako nun. Kasi yun yung pinaka, kumbaga inaasam natin na ma-PR dito sa bansang, sa napakagandang bansang ito. So yun, anyway, nakapag-graduate ako ng nursing sa Pilipinas, and yun yung kuya ko din yung isa sa tumulong sa akin sa pagpapaaral, pagbibigay ng mga baon ng panahon. Pero yung pagiging nurse is actually decision yun ng magulang ko. Hindi ko naman talaga siya gustong-gusto na kurso, pero dahil nakita ko yung pagsasakripisyo ng magulang ko, tinuloy-tuloy ko na lang. And pinasa ko siya, kaya naging license ako sa Pilipinas. Pero dito noon, sabi ko sa pamilya ko, sa kuya ko na ayaw ko na mag-nurse. Kaya ang pinakauna kong trabaho dito, boss, is sa Idlewild na hotel, housekeeping. So yun, nag-try ako doon for 1 month, and sobrang hirap pala ng trabaho ng housekeeping. No joke yan. Kaya I salute and believe ako sa mga nasa housekeeping kasi physical siyang napakabigat na trabaho. May quota kami noon per day, 8 na room ang dapat namin ma-check out or malinis. Ang nakakaya ko lang doon, na lalaki na ako, sanay din ako sa trabaho sa Pilipinas, 3 lang, 3 to 4 lang. Kasi bago ka pa lang, hindi ko pa alam yung mga technique. So mahirap, ang hirap ng trabaho nila. Kaya sobrang saludo sa mga housekeeping dyan, na mga kababayan natin. And then yun, nung nalaman kong sobrang hirap pala, boss, is doon ako nakapag-decide. Sabi ko, balik na nga lang ako maging nurse. And yun, ang sabi nila, yung mahirap daw makapasok sa Saskatchewan Health Region pa noon. Kasi yun yung parang pinaka-government na employer dito na maganda yung benefits. So sabi nila, mahirap daw yung makapasok doon. So nag-message ako sa kaibigan ko naman na nasa Calgary. Sinabi niya, Nap, dito sa Canada, wala na ditong backer-backer. Pwede ka mag-print ng resume, puntan mo yung mga manager. So yun yung ginawa ko. Yung finalo ko lang yung advice ng kaibigan ko, si Jerome. Thank you, G. So, the next day, nagprint ako ng resume, pumunta ako sa City Hospital, and nag-submit ako ng resume sa kada floor na manager. And, binibenta ko yung sarili ko. Kasi that time, desperate talaga ako magkaroon ng trabaho. Kasi bago pa lang tayo dito, may mga bills tayo. So, each time na nakakausap ko yung manager, ang sinasabi ko, boss, is, I'm just new here in Canada, I'm hardworking, I'm diligent. Sabi ko, whatever job na kung ibigay mo sa akin, gagawin ko as long na i-hire mo ako. So, nag-try ako first floor, second floor, hanggang pumunta ako sa 6th floor. And right there and then, on that day din, boss, na-hire ako ng manager sa 6th floor. Nice. So, walang interview, walang kahit ano, hire na daw ako, mag-comply na lang ako ng ibang requirements, and then pinaumpisa na kagad ako, I believe, 2 weeks after nung conversation namin na yun. So ano yung nakuha mo pa ng trabaho? Care aid ako before. Kasi yun, kahit nurse kami sa Pilipinas, ang pinaka pwede lang, allowed lang kaming matrabaho dito is care aid. Dito sa Saskatoon. So nag-work ako ng care aid dito for the next 3 years. So yun yung naging trabaho ko. And then pinala na
nakapag-update ako dahil naman yan dun sa asawa ko na tinulungan niya akong maging LPN. So ngayon I'm an LPN na yun yung work ko ngayon. So yun yung parang naging kwento. So ano pala yung LPN? Licensed Practical Nurse. Okay. So yun, from Care Aid, 3 years ako nag-work and then ngayon nasa LPN ako. So yun yung bali parang kwento ko dito, boss. Okay, next question ko. Paano ka naman na-involve sa real estate? Ayun, magandang tanong yan, boss. Actually, yung kwento ko naman about sa real estate is very, kumbaga, aksidente lang. So, 2016, 2015 ako dumating dito sa Canada, and then 2016, nakabili kagad kami ng bahay nung wife ko ngayon, pero dati, mag-shoota pa lang kami dalawa. Pero ang pinaka-reason actually na the reason why nakabili kami ng bahay is dahil wala kaming privacy ng wife ko. Kasi nakatira ko dati kay kuya sa basement. Siya naman, nakikitira siya sa room ng kaibigan niya. So, sabi namin, bakit hindi na lang tayo bumili ng bahay? So, wala kaming idea na maganda pala yung investment, yung real estate dito. So, in short, 2016 ng September, nabili namin yung unang bahay. In just a year, no? In just a year. Pero sa tulong yan ng mami ng wife ko and then ng wife ko. Hindi namin yung magagawa kung walang tulong yung mami ng wife ko. Kasi siya yung tumulong sa amin sa pagbigay ng down payment. So anyway, so may isa na kaming bahay. Ngayon, moving forward, 2021, buntis na ulit yung wife ko for pangalawa naming anak. So nag-growing na kami. Dito pala, kapag lumalaki yung family mo, kailangan mo na rin magkaroon ng malaking sasakyan. Kasi may car seat, kailangan mag-upgrade. So 2021, ang plano namin is bumili ng sasakyan. Wala pa kaming idea about sa real estate. So 2021, pumunta kami sa may dealership and ang nagpa-build ako ng sasakyan kasi yun na yung parang dream car ko, yung Chrysler Pacifica kasi ang ganda ng features niya. So nagpa-build ako that time, nagpa-build kami, nagbigay na kami ng deposit ng 1,000 and yung bi-weekly payment namin doon boss sa sasakyan na is 500 bi-weekly. So 1 month, 1,000. So parang medyo mabigat sa na magbibigay ka ng 1,000 sa sasakyan lang. Ay syempre may mga grocery pa tayo. May grocery ka pa, may gas ka pa, may insurance ka pa doon. So hindi lang yun 1,000. So yun, after namin magbigay yung deposit, sa gabing yun actually boss, parang hindi ako makatulog kasi inisip ko, tama ba yung decision na ginawa ko? Anyway, pre-proceed pa rin namin. Mga 5 days after nung nag-deposit kami or pumunta kami sa dealership, na-meet naman namin yung ka-work namin, si Lorraine. Dahil actually kay Lorraine, siya yung actually yung parang naging daan or tulay kung bakit kami napunta sa pag-invest sa real estate. Ang sabi niya sa akin, Nak, ba't hindi mo bilhin yung bahay ko? Sa isip-isip ko, ba't ko bibilhin yung bahay mo? Hindi yan yung priority ko. Ang priority ko is makabili ng sasakyan. Anyway, tinanong ko pa rin siya. Sabi ko, magkano yung monthly mortgage mo? Sabi niya, 900 and napapaupa ko ng 1,300. Right there and then, boss, dun ko na-realize na kung willing nga ako mag-spend ng 1,000 sa sasakyan na nag-depreciate, bakit hindi ako bumili ng bahay na same na mortgage amount, na same na pera na 1,000. Pero sa iyo, yun talagang... Oo, sa amin. So, doon talaga kami nag-umpisa makabili ng unang bahay, rental property, that was 2021. So, yung pag-usap namin yun doon sa kawork ko, it was March 2021. August, nag-possession, nakabili kami ng bahay, ng first rental property namin. So, yun na yun, and nagustuhan ko na yung pag-invest ng real estate, and sabi ko sa asawa ko, ba't hindi natin pag-aralan? So, yung pagiging realtor ko actually, yung pagiging licensed realtor ko actually, ang pinaka-reason ko dito is personal lang, na may malaman ako, and yung wife ko naman, nag-mortgage broker na din siya, para lang sa personal namin na benefits. So yun, nagustuhan namin, kaya kinarir namin. So ngayon, I'm a licensed realtor na dito sa Saskatoon for 1 year na, and yung wife ko naman is a licensed mortgage broker. So talagang ano kayo, kumbaga,
di na kailangan tumawag pa ng iba eh. Kumbaga, pag kinuha ko yung nakapackage na yun, di ba? Oo. Pero, yes, kasi laging tandem yung mortgage broker and realtor. Pero, lagi namin binibigyan ng option yung client. Pero actually, bago ko yun yung kwento, mas maganda yung discount nyo kasi, katulad ko, kunyari ka, kung ako hahanap ng bahay, bakit 2 tao magkahiwalay pa yung kakausapin? Correct. At least kayo, isa lang kayo, pag nag-usap or meeting tayo, right away. Isa. Tama. Maganda yung point yun. Pero like I said, binibigyan namin ng option yung client namin na it doesn't mean na partner kami sa amin na kayo kukuha. No, you have the freedom, boss, kung sino yung sa tingin nyo mag-fit sa inyo, sino yung sa tingin nyo makabigay ng best service sa inyo. So yun, kaya kami na-involve sa real estate, and so far, and sobrang na-bless kami. Meron na kaming 3 property ngayon, boss. Yung isa pa sa Humboldt. Pero hindi yan makukuha namin kung hindi dahil sa, of course, sa Panginoon, and then sa Mami ni April na sa lagi sa amin nagsusuporta, and sa wife ko. So, yun. So, grabe pala na talaga. Grabe, sabi ko sa inyo mga kamama, pag napakinggan nyo yung diskarte nito parang mapapaisip ka, mamaya bulungan mo nga ako, paano ba yung... Hindi, maganda yun, boss. So, ako ang ginawa ko kasi noon, nung una ko palang dating dito noong 2015, so nag-work na ako sa hospital, na may mga naging kaibigan ako, and sila, boss, meron na silang mga 2 bahay, 3 bahay, na-inspired ako actually sa kanila. Sabi ko, sana dumating din sa araw na magkaroon din ako ng ganon, na magkaroon ako ng 2-3 properties. Kaya tinatanong ko sila. Kaya ang ma-share ko lang is sana huwag tayong mainggit sa mga taong nagiging better. Number one. Huwag tayong mainggit sa mga nagiging better sa atin. Sa halip, ma-inspired tayo. Tama, exactly. Kasi kapag nainggit tayo, negative siya na hindi mo makukuha o hindi mo malalaman yung ginagawa niya na pwedeng i-share sa'yo. Kasi may hatred ka na kasi ang inggit, hatred yun. Hindi ka na magtatanong sa kanya. So ako, ang ginawa ko baliktad. Na-inspired ako, tinatanong ko sila, paano mo ginawa to, anong diskarte nyo. And finalo ko lang yung advice nila, work hard, mag-save, paganda yung credit score. And then yun, 10 years later, ngayon, meron na din akong ganun. So yun, sana ma-inspired tayo sa mga taong nagiging better dito sa Canada, and tanungin natin sila kung ano yung mga bagay na ginagawa nila. Para maging kagaya din natin sila or mas malamangan natin sila. So yun, boss. Yun nakakala talaga, inalaga number 1 na masasabi ko na imbis na parang kainggitan mo o hatakin mo pababa, gawin mo silang inspirasyon para matupad mo yung mga pangarap mo sa buhay. Tama, mismo, boss. Sarap nung pinakinggan niya to, parang tagos na tagos sa akin kasi ganun yung way of thinking ko din eh. Ganun ako na hindi ko kailangang mainggit kasi kung meron sila ngayon, in God's will yun. So yung sa iyo, darating yan. Yes. Nakaplano din para sa iyo. Kaya kung magdasal, manalangin, at syempre hard work para matupad yung mga pangarap mo. Correct. Mga kamamaw, so parang ako din, gusto kong itanong talaga to. Kaya para sa inyo, isi-share natin. Bakit ba magandang mag-invest sa real estate? So yun, magandang tanong yan. Bakit maganda mag-invest sa real estate? Kasi una, ang real estate is appreciating asset siya. Ibig sabihin, kahit wala kang ginagawa, yung value niya umaakyat over time. Kasi appreciating asset siya. Number 2, considered na passive income ang real estate investment. What do I mean by passive? Ibig sabihin, minimal or halos wala kang ginagawa, pero kumikita ka. Ang pinaka-perfect na example niyan is, umuwi kami ng Pilipinas for 7 weeks. August until October. So kakabalik lang namin actually. Literal, wala akong ginawa, pero continuous na nag-income yung rental properties ko. So yun yung sa passive income. Pangatlo is meron siyang cash flow. Ano yung cash flow? Ang cash flow naman is siya yung pera or income mo after mong mabayaran lahat ng expenses sa pag-own ng property. So, nandun na nabayaran mo na yung mortgage, property tax, home insurance, kung may condo fee. Let's say, yung lahat ng expenses mo is 1,500 and yung napapaupa mo yung bahay mo ng 2,000, ibig sabihin, meron kang $500 every month. So, yun yung
cash flow. And yung last is tangible asset siya. Ibig sabihin ng tangible, nakikita mo, nahawakan mo, may control ka. Pwede mong i-renovate. You can do whatever you like dun sa property mo. So, yun yung isang bagay kung bakit napakagandang mag-invest sa real estate. And on top pa doon, boss, imagine, ito nga yung sinasabi ko na gusto kong i-share lagi sa mga kababayan natin. How young are you, boss? 30? Ano na ako? Sabi na natin 30 years old. 38 you look young naman, 30 years old si boss. So, imagine, kung meron ka ngayong dalawang property at the age of 30, 20 years, kasi kayang ma-paid off siya ng 20 years, or 25, pero sabihin na natin 20 years, by the age of 50, boss, na-paid off mo na yung dalawang property mo, ito yung bahay na tinitiran mo, plus yung isang rental property. Let's say, for example, yung rental property mo is meron kang paupa doon na 2,000 every month. Pero dahil paid off mo na siya, lahat na yun, pera mo na. Although meron ka pang insurance, sabi mo ng 1.5. Para ang dating nakasecure na yung pambayad mo sa mismong bahay mo talaga. Hindi, tapos mo na, boss eh. So, yung sa mismo talagang tinitirhan mo ba? Paid off mo na lahat ng dalawa kasi 20 years eh. Kasi nagbabayad ka sa mortgage mo dun sa bahay mo, and yung rental property mo naman, ang nagbabayad naman doon is yung tenant mo. So, na-paid off mo, na-paid off actually yun ng tenant mo. So, ngayon, meron ka ng upa na let's say na lang yung income mo doon 1.5. So, meron kang 1.5 every month na pumupunta sa'yo sa isang bahay. Pero what if meron kang 2, 3, or 4 na properties? So, hindi mo na kailangan mag-work. Kasi meron ka ng cash flow, meron ka ng income, passive income every month. So, ganun kaganda mag-invest sa real estate. Yun, boss. Napakaganda ng... Tsaka lalo ngayon dito sa Canada talaga, hindi man talaga when it comes sa mga housing. Ano, diba? Yes, boss. It's because dahil hindi ready yung Canada sa madaming immigrants na dumating. Kasi madami yung naging lenient yung government ng Canada sa pagpapasok ng immigrants dito. Pero yung housing is hindi enough para i-cater yung mga immigrants na yun. Kaya may shortage actually yung Canada sa housing. Kaya napakaganda mag-invest sa real estate, boss. So ngayon at least ngayon nakikinig tayo, hindi lang kayo, pati ako, marami akong natututunan na actually talaga, minsan naisip ko na lang na siguro talagang panapanahon din yung pagkakataon. Kasi kung nakakausap kita siguro way back 7 years ago, baka yung mga plano ko din sa buhay or yung mga gusto kong gawin, baka mas napaganda pa kung napaaga na ito nakakilala. Yung sabihin natin, kakilala kita, kung napaaga ko nalaman yung mga bagay. Pero that time, boss, hindi rin ako nasa real estate pa. Kasi tama ka, maganda yun na nasa panahon talaga. Actually, late na ako na nag-invest sa real estate. Dumating ako 2015. Nag-start ako bumili ng property ng rental property 2021. So from 2015 to 2021, wala akong ginawa, boss, kundi mangulangot, kuyakoy. So wala talaga sa focus. Struggle, tsaka ano talaga, struggle. Pero ngayon talagang masabi natin may may direction na talaga yung which is, yun yung gusto mo i-share sa akin. Yes, kasi noon ginagawa ko siya, meron akong properties, rental properties, and also napakaganda ng pag-invest sa real estate. Yan, yung huling tanong natin. Ano ang ma-advise mo sa mga kababayan natin dito sa Canada? Or mga nagpaplano dumating dito sa Canada, kung sakaling dumating sila dito, ano ba yung mga magagandang bagay? Ayun, so yun ang ma-advise ko sa lahat ng newcomers dito sa Canada. Number 1, kung pagdating nyo dito is find a stable job para ma-prepare nyo yung sarili nyo. Hanap kayo ng magandang trabaho, ang ganda ng opportunity natin dito sa Canada. And also number 2 is wag muna kayong bumili ng brand new na sasakyan. Kung ang goal nyo is kumuha ng bahay. Bakit? Kasi malaki kasing obligasyon yung pagbili ng sasakyan, and yung monthly payment niya is malaki na kaagad. So ngayon, kung plano nyo bumili ng bahay, medyo babawas tuloy ngayon yung pre-approval nyo. Kasi malaking gastos yun. Hahatakin kasi yung hahatakin na. Kasi malaking utang na yun na monthly payment. Mahirap pagsabay, di ba? Mahirap pagsabay nyo, boss. Pangatlo is mag-open kayo ng 1, 2, or kahit 3 credit cards. So, pag-usapan natin yung credit cards, boss. Kasi dito sa Canada, lahat ng major expenses na gagawin mo,
binabasya nila yung credit score. So, the only way para magkaroon ng magandang credit score yung tao is kailangan meron kang iba-ibang klase ng utang. Una, yung credit cards. Pangalawa, yung mga car loan, pwede din yun. Pangatlo, yung parang alam mong ino-offer sa Canadian Tire na 24 months, zero interest. Maganda yun. Pero ang pinakasekreto po sa pag-open ng credit cards is you have to pay it responsibly. Yeah. Kailangan, kahit may credit cards ka, kailangan binabayaran po natin yung utang every time, especially bago mag-due date. And also, it doesn't mean na may amount ka na 5,000 na limit, ima-maximize mo. No, dapat less than 30% lang ng 5,000 yung nagagamit mo. Kasi para sa credit bureau, nag-indicate yun na good payer ka. Kasi kailangan mo rin yung magandang credit score para sa pagbili mo ng bahay. And pang-apat is yung mag-ipon tayo. So kung pwede kayong makapag-open ng makapag-usap kayo ng mga financial advisor para makapag-open kayo ng savings account, yung automatic nang dinideduct sa sahod nyo para hindi nyo nakikita. Mag-umpisa kayo sa 1%. Kung ang sahod nyo every month is 1,000, 1% nun, I don't know, $10? $10. So, yun na yun. Umpisa mo sa $10 hanggang mabuild up mo yung habit and eventually mag-increase ka na lang. Pero ang maganda doon, yung hindi mo nakikita. Kasi kapag nasa savings na lang natin, ang bilis lang ilipat from checking, magagastos mo yun. So, dapat yung hindi mo nakikita para doon mo na ipapagrow yung pang-down payment mo in the future. And yung yung sunod is patience. Kailangan ng patience. Hindi ibig sabihin na bagong dating tayo dito, sayang ng pera sa pagrerenta, kailangan makabili ng bahay. No, kailangan mo makapag-build ng credit score. So kailangan talagang take a while para makabili ka ng bahay. So kailangan ka nang magkaroon ng pasensya sa sarili mo. And yung last siguro is yung sana ma-inspired tayo instead na mainggit sa mga taong nagiging better dito sa Canada. Tanungin natin sila paano nila ginawa yung buhay nila, ano yung mga discarding ginawa nila, maghingi tayo ng advice sa kanila para maging ganun din tayo sa kanila in the future. Actually, singit ko na lang din. Parang ang nangyari sa akin, yung mentality ko, kasi nung time na tinulungan kami ng kapatid mo, tsaka ni Kai, parang nabanggit ni Kai dati na, kung ngayon tinulungan namin kayo, sana yung mga darating na bago, kung paano yung way na ginawa namin, i-share niyo sa kanila. So ganun ako nag-ano na, tinulungan ako nito, gusto ko yung mga taong darating na parang nandun yung posisyon ko dati, tutulungan ko sila. Yun. Ang ganda nun, boss, kasi yun din yung isang reason ba't ako continue binibless ng Panginoon. Kasi the reason why binibigyan tayo ng blessings ng Panginoon is to bless others. So hindi yun dapat naghihinto or tumitigil sa'yo. So kapag naging better na yung buhay mo dito, pass it forward para mas lalong kang i-bless and para mas lalong dumami yung mga taong natutulungan. So, yun lang I think was yung advice. So, actually, hindi lang yun yung mga na-advice pero napakadami ko natutunan tsaka sabi ko sa inyo, excited talaga ang pumunta dito dahil ako mismo sa sarili ko gusto kong ma-share niya sa akin yung buhay sa kanila. Huwag kayong makawala ng pag-asa, lalo kayong mga kailangan sa itaas, yung mga bagay na pagsubok na dumating sa inyo, alam ko, kaya lang naman binigay sa mga pangangailangan dahil pa sa inyo. So, maraming salamat. Ayun, Sobra. Sulit ang oras na pinunta ko dito. At the same time, maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa akin para ma-share natin sa mga kapatid. So, mga kamama, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamama. Ayun. Thank you.